Sa araw-araw nga na gumagawa ko ng braso de Mercedes, ngayon pa ako talaga nagpalpak. Munti ka na talaga akong umiyak kasi sa dami-daming araw na ginagawa ko to, ay bakit ngayon pa? Pero today, gawa tayo ng masarap na braso de Mercedes. Isang buong roll yung gagawin natin, so gagamit tayo dito ng 11.5 inches by 16.5 inches na jelly roll pan. 0.5 yung kanyang height. Para mas madaling ilapat yung parchment paper or glassine paper, pinahiran ko yan ng shortening. So, ganyan lang. Kung wala kayong ganitong size ng pan, hanap na lang kayo ng mas malapit na size dito. So, dito naman, napakadami kong egg whites as in tambak. So, by weight yung gagawin natin. Meron ako ditong 400 grams ng egg whites. Lalagyan ko yan ng mga nasa 1 tablespoon ng lemon. Pwede din naman yung calamansi juice or kaya wala. Okay lang naman. Naglalagay lang ako nito para lang mawala yung lansa or hindi masyadong malasa yung egg whites. Naglagay din ako dyan ng 3/4 cup ng white sugar or 150 grams. Okay lang naman na dahan-dahan yung paglalagay ng asukal. Okay lang din naman na from the start ilagay nyo na lahat. Depende na lang yung sa paghahalo nyo. So mini-mix ko yan gamit ang hand mixer hanggang maabot natin yung medium stiff peak as in hindi pa dry, glossy pa yung merang natin. Kapag ka naabot na natin yung ganong stage, ay maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch. Then, imimix natin yan hanggang mahalo na yung cornstarch yung sa mixture natin. So, wag nyong i-overmix yung merang natin kapag ka nangyari yon. Alam mo yung buo-buo na siya. Pwedeng magtubig ng magtubig yung braso de Mercedes nyo. So, ay mag-deflate. Hindi maganda. So, nilapat ko lang yan dito sa ating prepared na pan. Dapat lapat na lapat, pantay, then lalagyan lang natin yan ng ganitong design. Ibibake natin to sa preheated oven, 150 degrees Celsius for 18 to 20 minutes. Depende pa rin sa oven nyo. Iintayin nyo lang na mag-brown yung top and then okay na yun. Right after baking, kailangan na siyang tanggalin dun sa pan para hindi siya mag-deflate or hindi lumiit. Magsishrink kasi yan pag hindi nyo kagad siya tinanggal, and tinanggal ko din yung panabi ng parchment paper na nakadikit. Kung per piece yung gagamitin yung itlog, kailangan nyo ng mga nasa 10 pieces ng extra large egg. Dito naman tayo sa paggawa ng ating filling. So, marami din akong egg yolks. Kaiba talaga. So, dito kailangan natin ng 300 grams ng egg yolks. Kapag ka per piece yung gagamitin nyo, kailangan nyo ng nasa 15 pieces. Naglagay din ako dyan ng 1 tablespoon ng lemon juice, pangtanggal din ng lansa, 400 grams ng condensed milk, 3 tablespoon ng butter, pinch of salt, and 1 teaspoon ng vanilla extract. Binuksan ko yung apoy sa medium-low and mas gusto kong gamitin yung spatula panghalo para mai-scrape talaga yung gilid, yung corner ng pan, pati yung gitna para iwas sunog. Mabilis lang naman tong lutuin. Siguro mga 6 minutes, luto na to. Basta dire-diretso yung halo. Mukha siyang hindi smooth, pero magiging smooth yan kapag lumamig na, then minix natin. Hindi ko na siya sa bowl nilagay. Dito na talaga sa pan. Para nakalapat siya, mas madali siyang lalamig since bake na yung ating braso de Mercedes. So, mas madali natin siya magagamit. Nilagyan ko yan ng cling wrap, then nilagay ko siya sa freezer, pwede rin naman sa chiller hanggang sa lumamig lang. I-scrape ko yan and ilalagay ko sa bowl. Papadaanan ko kasi siya ng mixer para mas maging smooth and mas madali siyang i-spread dun sa ating braso de Mercedes. Hindi siya ganun ka-thick. Pero pagka kasi ini-slice natin yan dun sa mismong braso de Mercedes na nakapalaman, mas maganda yung texture, mas smooth siyang kainin sa dila. Basta mas masarap talaga siya. So ayan, para hindi dumikit yung ibabaw ng braso de Mercedes natin, dinas ko yan ng powdered sugar. Tsaka ko siya itinaob, tinanggal ko yung parchment paper na nakatakip, and then ilalagay na natin yung filling natin. Habang pinapalamig yung braso de Mercedes nyo, wag nyo siyang ilalagay sa chiller or kaya sa freezer. Magmo-moist yan, magbabasa yung ibabaw. So ayun, in-spread ko lang yung filling natin. Kung nakikita nyo, mas makapal yung nasa unahan para mas less yung pag-fold natin. Pero napuwersa ko siya masyado kasi kanina, nung inaahon ko siya dun sa pan, medyo nabata ko na yung parchment paper. Medyo may napunit na sa kanya. Pagka kasi bagong ahon pa siya, medyo may part na madikit pa siya dun sa pan.
ay nahata ko kagad. Ayun, medyo may napunit pero okay lang yan. So ayun, nirest ko to ng naka-roll mga nasa 10 minutes para lang pagka in-unroll nyo siya dun sa parchment paper, hindi siya bubuka. So ayan, nakikita nyo binabrush ko yung mga excess na powdered sugar. Meron ako ditong tinirang filling para panlagay dun sa magkabilang tabi. In case na ibebenta nyo to ng whole. So nakikita nyo, puti pa yung ibabaw niyan gawa ng powdered sugar, pero magmo-moist yan kapag ka nailagay nyo na siya or na-rest nyo na siya sa chiller or kaya sa freezer. Mababasa na yan, masarap na siyang tingnan. So ayan, kita nyo naman, ay quality. Paborito ko tong kainin kapag ka frozen or half frozen. Try nyo na yung recipe natin kasi hindi kayo magsisisi. Masarap talaga siya. So yun lang naman. Thank you. Bye-bye.